What does God want? Ano ang gusto ng Diyos na gawin natin? Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po sa atin pong daily devotion. Yan po ang topic natin ngayong umaga at nawa ay samahan po ninyo ako, sabayan ninyo ako nang sa ganun ay tayo ay matuto sa mga salita ng Diyos para magamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Micah chapter 6 verse 8. Today is Saturday. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Kumusta po ang araw ng Sabado ninyo? Today is September 6, 2025. Ayan, ako. Napakaganda po ng umagang ito kasi ang lamig. Parang feeling ko Pasko na. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umagang kay ganda? Ang atin pong verse sa pagninilayan ngayon ay matatagpuan sa Micah 6 verse 8 or Micah 6 verse 8. Sa Tagalog, iyan po ay Micah 6 verse 8 nasa page 924 ng ganitong Bible. Kung pareho tayo ng Bible, yan po ay nasa lumang tipan. So, yan. Buksan na po ninyo ang inyong Bible, hanapin na kung nasaan yan kasi tayo po ay magsisimula na. Sige po. Basahin po natin, no, ang atin pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Ito po ang sinasabi sa Micah or sa Micah 6 verse 8, sabi po sa New International Version. He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Sabi naman po sa Tagalog, sa Micah 6 verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Itinuro na niya sa iyo ay ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa muli na namang binigyan mo kami ng isang magandang umaga. Isang magandang gising na damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Salamat o Diyos, lagi kang nangunguna, lagi kang nagmamahal, lagi kang nagpapatawad. Salamat sa protection mo, Lord, simula pa sa pagtulog namin hanggang sa aming pagising ngayong umaga. Pakaingatan mo kami, Panginoon, samahan sa devotion na ito at nawa, O Diyos, kami matuto ng naayon sa mga aral mo para sa amin ngayong umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, mahal mo kami. Samahan mo po kami, O Diyos, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito upang ito'y malinaw naming maunawaan. Salamat po. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You and sa ating Mavs Digipreneur at sa ating pong YouTube channel, ating Mavs TV. Magandang umaga po. So again po, ang ating pong verse sa pagninilayan ay matatagpuan sa Micah 6 verse 8. Na ang sabi po sa New International Version, He has shown you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Sabi naman po sa Tagalog, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakabuti ng Panginoon. Ang ganda ng mensahe ito. Kaya naman po, huwag kayong bibitiw. Tapusin po ninyo ang live na ito at sabayan ninyo ako na pag-aralan ang mga bagay na nais na ng Diyos na matutunan natin ngayong umaga. Hello, good morning, Sis Harukatlan. Magandang umaga.
So, ang title ng ating devotion this morning ay What Does God Want? Ano nga ba ang gusto ng Diyos? So, what is God's will for my life? What is my purpose and calling? What can I do to please God? Napakaganda ng mga tanong, ano po? Ano nga ba ang will mo, Panginoon, sa buhay ko? Ano ang kalooban mo? Ano ang gusto mo na mangyari sa aking buhay? Ano ang purpose and calling ko, Panginoon? At ano nga ba ang pwede kong magawa para ma-please kita? Sana ganun lagi ang tanong natin. Ano po? Kasi itong tatlong bagay na napakahalaga na dapat nangyayari sa buhay natin. In the New Testament, Jesus provides the answer to those questions by telling his followers to love God and to love people. In the Old Testament, the prophet Micah, empowered by the Holy Spirit, summarized God's will for Israel by saying, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Ito po ay ESV or ang tawag dito, another version. Kaninang binasa natin is yung NIV. So, napakaganda po ng mga salitang ito. Sabi nga dito, these words were penned during a time when God's people were trying to please Him with sacrifices, offerings, and going through religious motions. Habang living lives of deception, violation, and pride. Kasi during that time po, no, sa Old Testament, yung panahon ng mga Israelita, naisulat ito para sa mga taong nagpipilit na ma-please ang Panginoon sa pamamagitan ng mga sakripisyo, mga burnt offerings, mga religious motions, kasi yun yung kanilang kaparaanan upang ma-please si God, upang maparangalan ng Panginoon. Pero sa kabila ng kanilang mga sacrifices, sa kabila ng kanilang mga burnt offerings, gumagawa sila ng mga masasama, no, ng mga bagay, mga violence, mga pride, punong-puno sila niyan. Puro negatibo, mga hindi maka-Diyos na pag-uugali, masasamang ugali, di ba? Punong-puno sila ng hinanakit, ng pagganti. Pero ginagawa nila yung mga sacrifices niyo. Di ba? Kung mapapansin natin, para saan yung mga offerings, burnt offerings na yun, mga sacrifices na yun, kung hindi naman talaga tayo tunay na sumusunod sa Diyos. Kasi madali yan na sabihin tayo sumusunod sa Panginoon, pero sa kabila nito, punong-puno pala tayo ng kasamaan sa ating puso, kasalanan na itinatago natin sa Panginoon. So, hindi ito magiging basihan ang mga sacrifices na ito and offerings na ito upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at maligtas tayo. Alam nating lahat yan. Not by works, no? It is by grace we have been saved by faith. Yun po ang nakakaligtas sa atin, ang grasya ng Panginoon. Kung kaya naman, walang kabuluhan, no? Yung mga sacrifices na ito. At yan po hanggang sa ngayon may mga gumagawa niya na ang akala nila, sila'y maliligtas at sila'y tunay na nakakapaglingkod sa Diyos dahil lamang sa kanilang mga sakripisyong ginagawa. Sabi nga po sa Hosea 6 verse 6 na New International Version, God desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. Kasi kung wala naman ang ating pag-acknowledge sa Panginoon at tunay na pagtanggap sa Diyos, ay baliwala ang lahat ng mga sakripisyong ito. Kahit pa lahat ng effort mo gawin mo para lamang makapaglingkod ka sa Diyos, na iniisip mong itong mga sakripisyo at paghihirap na ginagawa kong ito ay makaka-please sa Diyos, ay hindi po yun ang desire ng Panginoon. Hindi yan ang desire mercy, not sacrifice, but acknowledgement of God. Diba? Not the burnt offerings. Hindi po yan magiging daan ng ating kaligtasan at dapat natin yan tatandaan. Ang importante po ay ang ating pagkakilala sa Diyos, ang pagtanggap sa Kanya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan, ang tunay na pagtalikod dito
upang ikaw ay maging bagong tao, bagong nilalang, di ba? Sabi nga, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Hangga't hindi siya nagkakaroon ng bagong buhay o pinanganak na muli, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At hindi po natin makukuha yan dahil lamang sa mga sacrifices and mga burnt offerings na ginagawa natin. And even ngayon, wala man tayong burnt offerings ngayon, pero marami pa rin tao ang talagang naniniwala na kapag sila'y mabait, na kapag sila'y naglilingkod sa Diyos, at kapag sila'y masunurin, walang tumutulong, di ba, sa mga tao, ay sapat na upang sila'y maligtas. Tandaan natin, sabi din ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. So, siya talaga ang daan, ang buhay, at ang katotohanan, hindi ang mga sakripisyong ito. Yan ay sinabi sa John 14:6. And God is after our heart motives. Anong laman ito? Ano ba yung motibo mo? Di ba? Sa mga ginagawa mong ito. And not our outward religious activity or begrudging obedience. Diba? Hindi po ang Diyos ay tumitingin sa ating mga gawa. Sapagkat ang salvation ay plus nothing. Faith plus nothing equals salvation. Yan po ang formula niyan eh. Hindi yung faith plus works equals salvation. Malinaw po yan ha. Faith plus nothing equals salvation. Kasi yung nothing, ang gumawa na nun, si Lord. Siya rin nag-sacrifice sa cross. Diba? Dapat faith plus nothing equals salvation. Mali po yung faith plus works equals salvation. Wala kang dapat gawin. Diba? Kaya nga ang tao, kala yun ang tamang gagawin nila eh. Magpakabuti, magpakabait. Kahit anong gawin mo, hindi ka magiging mabait. Hindi natin kaya ng tayo lang. Ang nagtatransform sa atin ay ang Panginoon. Hindi po tayo. Yung atin po kasing pagkilos na yun ay may limitasyon. At kahit sa yung klase ng obedience na nagmamakaawa sa Diyos, ay hindi po yan bagay na dapat natin ginagawa. Sapagkat ang Diyos ay mahal na mahal tayo. We don't need to beg for His love. Actually, binigay niya yun nang hindi natin hinihingi at hindi natin deserve. Kaya nga huwag kayong, Lord, maawa ka na nagmamakaawa ako sa iyo. Diba? Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. At alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Humiling tayo ng naayon sa laman nito, sa desire natin. At ang ating Panginoon, di natin kailangan magmakaawa sa Kanya kasi talagang mahal na mahal niya tayo eh. Kahit anong mangyari, nandyan siya for us. He will never leave us nor forsake us. At yun ay pangako niya. Diba? Kaya nga po, ganun na lamang ang kanyang pag-ibig upang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Para tayo iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Diba? And let's break down what God desires of us. Ano ba yung desire ng Lord para sa atin? Number 1, do justice. Doing justice requires faith and actions working together. Helping the hurting, defending the weak, dealing fairly with the people we encounter, and speaking for those who cannot speak for themselves. In other words, to do justice, we must love others as we love ourselves. Again, God is reminding us na mahalin natin ang ating kapwa. Maging makatarungan tayo, maging matuwid tayo. Diba? Dapat pantay tayo, no? Tumingin sa ating kapwa. Sabi nga dito, doing justice requires faith and actions working together. Because faith without action is dead. So, anong dapat natin gawin? Tulungan natin yung mga nasasaktan. Tulungan natin yung mga nagdadalamhati, yung mga nalulungkot, yung mga taong kailangan ng tulong natin.
i-defend natin yung mga mahihina. Kasi kaya nga sila mahina at lumalapit sa'yo kasi kailangan nila ng kalakasan. Ikaw ang magiging daan upang mabigyan sila ng kalakasan sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi po sa atin galing yun, kundi sa Diyos. Tayo ay instrumento lamang, nagiging daluyan lamang upang matulungan natin ang mga taong ito. Huwag natin silang baliwalain, huwag i-reject. At talaga pong may mga taong ganyan na dumadaan sa mga ganyang klase ng kalungkutan, dalamhati, lalo na kung nawalan ka ng minamahal. That is a normal reaction and emotion na nararamdaman nila, na kailangan nilang pagdaanan, na isang proseso na totoong dadaan. Kahit sa mga psychologists, psychiatrists, tanongin niyo yan, normal po yan. Actually, 4 stages yan eh. At kailangan pong iyan ay malampasan nila sa pamamagitan ng paggabay mo. Huwag mo lang silang ilayo sa Panginoon. Huwag mo lang pahihintulutan na sila ay mapahiwalay sa Diyos. Sapagkat the more silang dumaranas ng mga ganung bagay, sa proseso na yan, mainam na kasama nila ang Panginoon. Nang sa ganon, may kasiguruhang magtatagumpay sila. Di ba? Lalo na yung mga nasasaktan. Hayaan mo lang sila na magkwento sa iyo. Hayaan mo lang sila na maglabas ng kanilang mga saloobin, ng mga nararamdaman nila. Dahil talagang may mga pagkakataon na dumaraan tayo sa ganyang bagay sa buhay natin, hindi ba? At napakasarap na mayroong taong nakikinig sa'yo. Mayroong taong umuunawa sa'yo. Di ba? Kisa naman yung lapitan mo, galit pa, sinisisi ka pa. Eh, ikaw naman kasi. Bakit kasi naman? Ganun, ganyan. Ang sakit nun, di ba? Pero ka na nga nararamdaman, dadagdagan mo pa yung sakit. Hindi ba? Hindi naman natin sabihin ni baby sila. But just to let them know na merong tao na nandito para ipadama na may nagmamahal sa inyo, may nakakaunawa sa inyo. Hindi ba? Yun po yung dapat lalo na yung mga sakit, yung may mga karamdaman na minsan dumadaing sa atin. Pakinggan natin. Kasi minsan ako guilty rin ako dyan eh. Minsan, yung asawa ko dumadaing o kahit sino, agad tayong, alam mo yung dahil sa concern at pagmamahal mo sa kanila, nakakapag-react ka agad ng, kasi naman sinabi na, mag-iingat. Sinabi na, pag umuulan, magpayong. Sinabi na, ganun agad tayo, no? Dapat ang number one response natin sa kanila ay haplusin mo yung likod. Ano bang masakit sa'yo? Okay ka lang ba? Anong gusto mo? Ipagtimpla ba kita ng kape o gusto mo ba? Ipagluto kita ng may sabaw para gumaan yung pakiramdam mo? Di ba? Ihaplusin mo man lang para maramdaman nila na yun ang totoong concern. Kasi minsan yung concern natin, nagiging parang naging no? Yung parang nagsisermon ka na, nagagalit ka na agad, nagre-react ka dahil ayaw mo naman silang magkasakit talaga eh. Dahil nasasaktan din tayo pa nagkakasakit sila. Kaya lang mali yung response. Dapat yung response natin, kalma ka lang, relax. May sakit na nga yung tao eh, dumadaing na nga eh. So, ibig sabihin, gusto nila makomfort sila. They need someone or somebody na maiintindihan sila. if asawa mo yan, yakapin mo. Di ba? If anak mo yan, ipadama mong mahal mo sila. Naalala ko tatay ko nung araw. Ang tatay namin, ayan, nandiyan ang kuya ko. Ang tatay namin, ano yun eh, hindi naman siya talagang showy sa love. Pero pag ako nagkakasakit, nilalagnat ako, wala kang maririnig doon. Hindi katulad ng nanay namin. Ang babae yata talaga, medyo nauunang bibig bago yung aksyon. Ang tatay namin, ako po, personal experience ko yan, and si Kuya Alan. Pag nilalagnat ako, nag dumadaing ako, Papa, ang sakit ng ulo ko. Papa, ganito. Wala siyang salita. Ang unang gagawin niya, kukunin niya yung oil or Vicks or anumang bagay na pwedeng ipanghilot niya sa akin. Tapos, at usong-uso ng araw yung pag may sakit, may lagnat ang bata, bibili ng yung orange drink, tapos bibili ng biskwit, na parang yun ang nagpapagaling, Bibilihan niya agad ako niya, walang sali-salita. O, pagkatapos kitang hilutin, inumin mo to. O, mag-merienda ka muna. Ganun eh. So, wala siyang sali-salita. Hilutin ako niyan, buong katawan ko. Yung lalo yung pag masasakit yung likod, na parang akong tatamangkasuhin. Ako, nakahilot ka agad yan. Nang wala siyang sinasabi, ha? So, yun yung pag-ibig noon. At na gusto nating, dapat nating ipadama sa ating mga mahal sa buhay.
Huwag natin silang sermonan. Huwag natin silang pagalitan. Kasi wala naman taong may gusto na maranasan ng mga ganung bagay sa buhay nila. Kahit tayo, di ba? Ayaw naman talaga natin magkasakit. At ayaw nating maranasan yung mga emotions na meron, negative emotions na meron tayo, pero nangyayari. Di ba? Dahil nasa flesh pa tayo at merong kaaway na palaging nanggugulo sa atin. That's why we need people. And most especially, we need God. Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng mga tao sa paligid natin. Hindi para awayin sila, hindi para pagalitan sila, kundi para mahalin natin sila katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili at kung paano tayo minahal ng Diyos. Yun dapat yung ipapadama natin sa kanila. Ang sabi nga dito, defending the weak, dealing with fairly with the people we encounter. Dapat fair tayo lahat sa mga taong ating nakakalubilo. Huwag nating laging tingnan yung mali nilang ginagawa. Ipagpasalamat natin yung kanilang mga buhay sapagkat sila ay nagiging daan upang maging kaibigan natin, makatulong sa atin. Maaring yung iba hindi naman nakakatulong, nagiging kaaway pa, pero hindi natin yung titingnan ng ganun. Titingnan natin na bilang sila ay mga anak din ng Diyos, nilikha rin ng Diyos tulad natin. Diba? Hindi madali, pero kapag sa Diyos ang nakatuon ang ating isip, puso at damdamin at maging ating mata, ay sigurado ang tingin natin sa lahat ng tao ay ang Panginoon. Di ba tingnan natin sila bilang Diyos, na parang hindi natin sila kailangan gawing Diyos, pero ibig sabihin natin, tingnan natin sila bilang sila yung nilikha rin ng Diyos, bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Kahit ano pa man ang kanilang pag-uugali, huwag nating ibase yan sa kasi ang sama ng ugali niya, chismosa yan, kasi tinismis ako niyan, kasi wala yung mabuting ginagawa. Hindi naman sa'yo ginawa, sa ibang tao, pero minsan, nagiging label na nila sa'yo yun. Diba? Sa ibang tao nila ginawa yung masama, pero parang feeling mo, pati sa'yo, may ginawa silang masama. So, wag natin silang tratuhin ganun. We need to treat them fairly. Diba? Kasi, araw-araw ng buhay natin, may nakakahalubilo tayong tao. Sa loob lang ng bahay, kahit kapamilya mo yan, diba? Araw-araw. Na-encounter natin sila, andyan ang anak natin, ang asawa, at nagkakaroon minsan ng pagtatalo, diba? Nang dahil lamang sa maling pagtingin natin sa kanilang pagkatao at pag-uugali. Minsan ako, guilty ako na, maano kasi po ako nagre-read ako ng body language. Dahil yun ilan sa mga pinag-aralan natin. Facial expressions. Pero, hindi naman laging tugma eh. Alam mo yun? Iba yung laman ng, ang sinasabi ng kanilang galaw sa laman ng isip nila. Minsan mali ang pagbasa natin. At pinagbabasihan natin yung nakikita at nalalaman natin. Huwag ganoon, no? Basihan natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin na dapat mahalin natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Lagi tayong doon lang tayo magbase, no? Kahit ano pa yung ugali niya, kahit sino pa siya, mahal ko siya dahil mahal siya ng Diyos. Dahil yun ay yung utos ng Diyos sa akin na mahalin ko ang aking kapwa. Dapat doon tayo nakatingin. Hindi sa kanilang pag-uugali. Dahil kung may pag-uugali silang masama, meron din tayo noon. Hindi naman tayo perfect. Katulad nila, hindi ba? So, tayo masyadong maging judgmental. Bawal ang judgmental. Okay, so love others as we love ourselves. Yan ang lagi nating tatandaan. Paalala natin muli, no? Ang cross. Ang cross, love your God with all your heart, soul, mind, and spirit, and love others as yourself. Dapat ganun tayo magmahal. And number 2, love kindness. The mercy of God is an extreme kindness. And because we've been shown undeserved kindness by Him, we can show undeserved kindness to others. God desires these things more than endless, I'm sorry speeches. God is kind to the grateful and the wicked, so we should be too. Sabi po sa Luke 6, verse 35, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Diba? Ang Panginoon nga, hindi tayo ginudge. At kung hindi man natin makuha na tayo ay, kumbaga,
Ang gusto kasi natin minsan 'pag ginawan kita ng mabuti, gawan mo rin ako dapat ng mabuti. Naghihintay tayo ng kapalit sa ating ginagawa sa ating kapwa. Huwag kang mag-alala, hindi man nila ibalik yung kabutihang ginawa mo, merong Diyos na nakakakita sa iyong ginagawa o sa iyong ginawa. 'Di ba? Mabuti man o masama ang ginawa mo sa iyong kapwa, nakita ng Diyos 'yan. At kung mabuti ang ginawa mo sa iyong kapwa, hindi ka man niya binalikan o sinuklian ng kabutihan, meron namang Diyos na magre-reward sa iyo. 'Di ba? Nakasulat na 'yan sa Panginoon na tinatandaan niya itong anak ko na 'to, napakabuti nito. Hindi man siya sinusuklian ng kabutihan ng mga taong ginawa niya ng kabutihan, and okay lang sa kanya. Ako magre-reward sa kanya because he deserves it. 'Di ba? Gano'n kabuti ang ating Diyos, kaya huwag kang mag-alala. Kasi maraming kaparaanan ng Diyos sa pagbabalik ng kabutihang ginawa mo sa iba. Kaya huwag nating laging, hirap naman tulungan ng taong yan. Tinulungan mo na nga, wala man lang ibinalik sa iyong kabutihan, tingnan mo ugali niya. Huwag nang gano'n, di ba? Kasi hindi tamang ugali yun. Na lagi tayong naghihingi o naghihintay ng kapalit sa lahat ng mga bagay na ginawa nating tulong sa ibang tao. Kasi maaaring yung tinulungan mo baka talagang wala naman siyang parang kakayahan para ibalik yun, or hindi siya aware. Kasi di ba may mga tao minsan kapag sobrang down na down, sobrang talagang hirap sa buhay, pag tinulungan mo sa sobrang saya nila, ang kaya na lang nilang sabihin, salamat. Di ba? Minsan nga, Ate Mabs, hindi pa makapagpasalamat eh. Minsan kasi sobrang ka-excited na nila, hindi na nila ito nabanggit, pero deep inside, sa puso nila, meron yung pagpapasalamat. Kaya lang hindi na nila naging habit yung ganoon. At maaaring wala rin silang personal na relasyon sa Diyos, kaya parang pati yung pagpapasalamat di na nila magawa. Di ba? Maraming kadahilanan yun, at yun ay isang bagay na dapat nating inuunawa. Kasi minsan ganun din ako eh. Ako talaga minsan, ay, hala, nakalimutan ko magpasalamat. Di ba? Minsan may ganun tayo. Yung bang tinulungan ka ng isang tao, tapos, ay, nakalimutan ko, tapos yung tao umalis na, wala kang way para iparating yun sa kanya, ipagdasal mo na lang. 'Di ba? Yung mga taong gano'n, ipag-pray natin kung di man sila nagpasalamat, edi thank you Lord kasi ang importante doon natulungan ko siya, 'di ba? Sabi nga po, mas mainam yung ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. Kasi ibig sabihin kapag ikaw ang tinutulungan, ikaw yung nangangailangan, ikaw yung may problema. Mas gusto ko na yung ako yung tumutulong. Kasi kapag ako yung tumutulong, ako yung blessed, ako yung merong kakayahan para tumulong. Minsan kahit nga wala tayong kakayahan tumulong, di ba? Itinutulong mo pa rin kasi kahit yun na lang yung pera mo o yun na lang yung bagay na kaya mong ibigay, ibibigay mo pa eh. Kasi kailangan mo. Di ba? Minsan nga, meron ka namang personal na problema. Meron ka rin dinadala. Pero merong lumalapit sa iyo, humihingi ng advice. Hindi man humihingi ng pera, pero they need someone to talk to. Andiyan ka pa din, kahit meron ka rin naman sariling dinadala. Di ba? So, napakabuti ng Panginoon para bigyan tayo ng ganong kalakasan, ng wisdom, para makatulong tayo sa iba. Sa iba't ibang kaparaan ng kaya natin gawin. Kaya nga po, huwag tayong bibitaw sa ating pagkapit sa Diyos at tandaan natin itong mga tinuturo ng Diyos sa atin. We need to love people. Loving kindness, di ba? Ibigay natin yung kaya natin ibigay at tulong sa ating kapwa. At yung pagiging mabuti para sa kanila. Di ba? Kasi pag kabutihan ang iyong ipinapadama o ginagawa sa iyong kapwa, nakikita nila si Kristo sa iyo kapag gano'n. 'Di ba? Pero kung galit, sama ng loob, hinanakit, pasigaw ka, tumutulong ka nga pero nagrereklamo ka naman. Tumutulong ka nga pero naninermon ka naman. Hindi nila makikita si Lord sa buhay mo kapag gano'n. 'Di ba? Tumulong ka ng tahimik, tumulong ka ng may pagmamahal, tumulong ka ng talagang bukal sa iyong puso. Kung sa tingin mo ay hindi ka masaya sa pagtulong at hindi yan ang nature mo, huwag mo ipilit, di ba? Kasi minsan tumutulong ka para lang pakitang tao, para lang makita nilang tumutulong ka, pero deep inside your heart, ginagawa ko lang naman to kasi gusto ko lang mag-content, no? Sorry
Gusto ko lang makita nila na mabait ako. So, hindi totoo yun. Kailangan yung pagtulong bukal sa puso at talagang tunay na nararamdaman din ng tinutulungan. Di ba? Dama naman kasi ng tinutulungan yan eh. Kung totoo ka sa iyong sarili sa pagtulong. So, kaya naman po, no, sabi nga, love your enemies, sabi sa Luke 6:35. Mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Lagi mo na tinuturo dito, laging tinuturo ni Lord sa atin, di ba? Parang paulit-ulit kasi hindi pa natin ginagawa. Mahal natin ating kaaway kahit hindi madali. Totoong hindi madali. Di ba? Pero kapag nasa atin ang Panginoon, kakayanin natin at magiging madali. Why? Because siya yung kumikilos sa buhay natin. Siya yung magbababa ng pride mo. Kasi kaya lang naman natin hindi kaya magmahal ng kaaway is because of pride. Hindi ko kayang ibaba, hindi ko kaya magpakumbaba. Di ba? At parang, di ba, ang bigat pagka ibababa ang pride. Pero hindi eh. Yung pag binaba mo na yan, ang sarap ng pakiramdam. Ang gaan. Yung totoong pagmamahal na binibigay mo sa mga taong hindi deserve. Sabi nga, undeserved kindness. You can show undeserved kindness to others. Diba? Diba parang di naman nila deserve. Pero sige lang, ibibigay ko. Kasi ang Diyos nga, hindi ko rin naman deserve. Pero binigay niya sa akin. Minahal niya pa rin ako. Pinatawad pa rin niya ako. Kahit ako na yung pinakamasamang tao sa mundo. Na punong-puno ng pride. Pati sa kanya nagpa-pride ako. Pero dahil mahal ako ng Diyos, ipinakita niya ang pag-ibig niya sa akin. Ibinigay niya ito ng buong katapatan, pagmamahal. At nang wala siyang bahid ng pag-doubt, nang wala siyang, sa totoo walang kasalanan. Si Jesus Christ, inako niya ang mga kasalanan natin lahat para lamang tayo matubos sa krus ng Kalbaryo. Sa mga kasalanang ito na ginagawa natin at patuloy natin ginagawa. Kaya nga po, no, napaka-buti ng ating Diyos para mahalin tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Ingatan tayo, gabayan tayo, protektahan tayo, i-provide ang lahat natin pangangailangan, i-bless tayo. Pero ano iginaganti natin? Puro pa din kasamaan, pride, galit, pagsisinungaling. Diba? So, dapat po ay gantihan naman natin. Although hindi hinihingi ng Diyos na kundi ang gusto lamang ng Diyos, sumunod tayo. Be obedient, diba? Because obedience is better than sacrifice. At ano yung mga dapat natin sundin? Ano yung katotohanan na laman ng aklat na ito, ng Bible, ng Holy Bible? Yun lang ang gusto ng Diyos. Sumunod tayo sa kanyang mga ipinag-uutos, sa kanyang mga command. Yun lang at wala nang iba. Dalawa na nga lang. Minsan di pa natin masunod. Love your God. Diba? With all your heart, soul, mind, and spirit. And love your neighbor as yourself. Pero hindi pa natin masunod. Yun lang ang hinihingi ng Panginoon sa kabila ng napakarami niyang ginagawa sa atin. Ng kabutihan na ipinapakita niya sa atin at kung gaano niya tayo minamahal sa kabila ng ating mga kakulangan, kahinaan, katigasan ng ulo, diba? Katulad ng diniscuss natin kahapon. Ang Panginoon ay laging nandyan para tayo tulungan. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya naman po, the moment na tayo ay makakaisip na gumawa ng masama, ng kasalanan, isipin natin kaagad ang kabutihan ng Panginoon sa atin. At pinapaisip naman talaga ng Holy Spirit, kaya lang minsan nawawaglit. Kasi napapalitan ng mga negatibo. Huwag nating hayaang mangyari yun. Kaya nga po, lagi natin sinasabi dito, huwag tumigil sa pananalangin at huwag tumigil sa pagbabasa ng kanyang salita. Nang sa ganon, equip tayo at lagi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Number 3, number 1? Do justice. Number 2, love kindness. Number 3, walk humbly. Ayan na. Dito na natin ibababa ang ating pride. Be teachable. Be moldable. Remember, you're not God. You have limitations. You need a creator and savior. You're only here because God spoke you into existence.
So confidently embrace who you are and who you are not, because it's when we live fully surrendered to God that He does incredible things through us. So maging teachable daw tayo. Yung bang handang laging ano tawag dito? Matuto, 'di ba? At hindi nasasaktan pag kinukorek. 'Di ba? Kasi yung pride umiiral eh pagka meron taong parang nagsasabi sa atin, alam mo dapat huwag kang ganyan. Dapat ganito. O parang mali yung ginawa mo kanina. Yung parang ganun, no? Tapos parang pag may nagtuturo sa'yo, parang feeling mo, mas magaling pa ako dyan eh. Ano ba alam niyan? 'Di ba? Eh ako ganito ako, pride yan. So be teachable. Kaya nga minsan pati Bible ayaw mong basahin eh, kasi feeling mo, ano ba nakasulat dyan na hindi ko alam? Eh halos lahat ng libro nabasa ko na. Nako, huwag mo i-judge ang Bible, hindi mo alam. This is our manual. Life manual. Dito nakasaad ang buhay at kamatayan. Dito nakasaad ang buhay natin kung saan tayo pupunta. Dito nakasulat ang purpose natin and calling natin. Dito nakasulat lahat ng patungkol sa buhay natin. Dito lahat masasagot ang tanong mo, tanong ko, tanong natin lahat. Kaya huwag nating baliwalain ang Bible. Kailangan natin itong pag-aralan at basahin. Be teachable. Through this Bible, we will learn so many things. At dito tayo matuturuan ng tama ng Diyos na naayon sa kanyang kalooban at sa katotohanan na sa kanya lang to nagmumula. And be moldable. Diba? Yung ano tayo na para sa ikabubuti natin na inaayos tayo. Diba? Magpaayos tayo. Diba? Yung para kang pot, yung gumagawa ng mga palayok, yung gumagawa ng mga vase. Diba? Grabe yun kung i-mold nila. So kahit nasasaktan tayo, sige lang kasi part ito ng pagmumold ng Lord sa akin. Part ito ng pagsasanctify and pagpupurify ng Lord sa akin. That's why kahit masakit, sige lang, I will continue to love the Lord and to honor Him and to glorify Him. Kasi talagang gagawin yan at mangyayari yan. Pero kung hindi ka moldable, magre-resist ka eh. 'Di ba? Lalabang ka. So, ang gagawin mo tuloy, hindi ka susunod. 'Di ba? So, be moldable because remember, you are not God. I am not God. We have limitations. May mga limitations tayo sa ayaw mo at sa gusto. At yun ay isang katotohanan. May hangganan tayo. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, kahit magpakabuti ka, may hangganan yun. Darating ang time, parang mapapagod ka maging mabait. Eh dahil wala ka sa Panginoon, gagawa ka ulit ng masama. Babalik ka sa dating ikaw. Pero kapag nasa Panginoon ka, at tunay na may personal na relasyon ka sa Kanya, at isinuko mo ng buhay mo sa Kanya, wala nang pagbalik. Diba? Yun ang dapat dahil we will, if we surrender everything to the Lord, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. O, diba? When you decide to follow Jesus, wala nang pagbalik sa dati. No turning back. Tuloy-tuloy na yan, diretso. Doon na kasi nakatuon ang puso't isipan mo. Lagi nating tatandaan, hindi tayo Diyos para manipulahin natin ang buhay ng iba at ang buhay natin na para bang tayo ang Diyos na lahat na lang alam natin, lahat na lang kaya natin. We have limitations. Tandaan mo, magkasakit ka nga lang, wala ka na magagawa eh. Maratay ka sa banig ng karamdaman. Naalala ko na naman tuloy na stroke ako, na talagang hindi ko magalaw yung kalahati ng katawan ko, eh talagang wala na akong magagawa. O ano pa? Anong pwede pag malaki sa Diyos? Wala. Suko na ako. Diba? Kasi ano pa gagawin ko? Panginoon, kahit ba sabihin, magaling ang mga doktor, lahat pwede silang may magawa. Pero, on that very moment, yun ay isang katotohanan, wala akong magagawa. Kasi, hindi ko magalaw yung kalahati ng katawan ko. Hindi ako makabangon. Hindi ako makaupo. Hindi ko magalaw yung legs ko, yung kamay ko. Grabe yun. Kasi sabi ko, Lord, talagang totoo na we have limitations. May hangganan tayo. Meron tayong hanggan dun lang. Because we're not God. And even in our decisions,
diskarte, galing, wala. May limitations lahat yan because we're not God. And when, ang katotohanan doon, we need Jesus Christ. We need a Creator and a Savior. Sa ayaw mo't sa gusto, kailangan natin ng Diyos. Tunay na kailangan natin ng Diyos sa buhay na ito upang tayo magtagumpay. Wala tayong kakayahan. Apart from the Lord, we can do nothing. Kailangan natin ng tagapagligtas. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, na habang nandito pa tayo sa ating mundong ginagalawan, kakayanin natin ang lahat ng ating pagdaraanan dahil alam natin kasama natin si Jesus. Hindi tayo mag-isang lalaban sa bagyo, sa gera ng buhay na to. Kasama natin ang Panginoon. Kasi siya ang haharap sa gera, siya ang haharap sa bagyo. Dahil nasa unahan siya ng buhay natin. Siya ang mag-shield sa atin para maprotektahan tayo. Diba? Paano kung wala ang Panginoon sa atin? Ang hirap lumaban sa buhay. Diba? Kasi iba't ibang klase ng bagyo ang kakaharapin natin. At ilang taon pa natin kakaharapin yan. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. So habang tayo ay nandito sa mundo, kailangan natin ng Creator at ng Savior. Kung hindi mo pa binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang makasama mo siya sa buhay mo habang nandito ka pa sa mundo, ay hello naman. Baka hanggang ngayon, nire-reject mo pa rin si Jesus Christ. Hanggang kailan mo siya i-reject? Hanggang kailan mo tatanggihan ang Panginoon sa buhay mo? Dahil feeling mo, you don't need Him. Dahil nagtatagumpay ka naman. Dahil may mga taong ang mindset, pag daw nasa kanila ng Panginoon, pag daw tinanggap nila si Kristo, madadagdagan yung kanilang trabaho kasi kailangan daw nilang maglingkod, kailangan daw nilang ganito. Tapos, nag-iiba daw ang mindset na parang mas gusto nilang mahirap kaysa maging successful. Naku, hindi po totoo yan. Napakaraming successful businessman na Christians, na anak ng Diyos, na ginagawa ang negosyo nila ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pati yan tinuturo ng Panginoon. Kasi ayaw naman ng Diyos na maging tamad tayo. Hindi na tayo magtatrabaho? Hindi na tayo magnenegosyo? Ano nang magiging buhay natin? Paano tayo kakain? Paano natin mapoprovide ang pangangailangan ng ating pamilya? May mga anak tayong mag-aaral, may mga anak tayong papakainin, may pamilya tayong binubuhay, may extended family pa nga So how can we help them? How can we provide their needs kung hindi tayo magtatrabaho o magnenegosyo? Di ba? Kaya maling mindset yun. Dahil sinabi nga ng Diyos huwag pakainin ng tamad. So hindi tayo pwedeng umupo lang at walang gawin. We need to work. Ako nga po bilang kahit stroke, talaga naghahanap ako ng pwede kong pagkakitaan. Lalo't ngayon na malakas na ako. Lalo't ngayon binibigyan ako ng kalakasan at kagalingan ng Panginoon. Ayoko maging burden o pabigat sa aking pamilya. Dahil isa lang po nagtatrabaho sa amin ang aking asawa Bagamat graduate na yung pangalawa, pero still araw-araw kakain tayo Araw-araw may pangangailangan tayong gastusin, may bayarin na talagang regular na babayaran, may mga bills every month. At paano natin gagawin yun? Magiging responsable sa pagbabayad nun kung wala tayong gagawin sa ating buhay upang tayo kumita. Ang importante lang, hingin mo sa Panginoon ang mga kaparaan ng paano ka kumita. Kasi hindi pwedeng umupo lang o para kang si Juan Tamad na hihiga lang at aantayin ang pagbagsak ng bayabas nang hindi ka mag-e-effort. Kaya nga tayo binigyan ng kalakasan ng Diyos para magtrabaho tayo Para gamitin natin ang lakas na ito upang maghanap buhay at buhay ng pamilya natin at maglingkod sa Diyos. Believe na believe ako sa mga taong meron ng trabaho pero naglilingkod pa rin sa Diyos. Namamanage nila yun because may Diyos na tumutulong sa kanila. By the grace of God. Diba? May mga negosyante, pero naglilingkod sa Diyos. Wow, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Kasi bakit? Pinagkatiwala nila yung trabaho nila sa Panginoon. Yung negosyo nila sa Panginoon, pinagkatiwala nila. At yung negosyo nila, inaayos nila nang hindi sila nanlalamang sa kanilang kapwa. Diba? Yung talagang pati sa negosyo, sumusunod sa Diyos. May obedience. Pati sa pag-aaral, pati sa pagtatrabaho. Sinusunod nila ang Panginoon.
Nandun sila naka-align sa kung anong gusto ng Diyos na gawin nila. At your will be done, Lord. Diba? Sa lahat nga ng bagay, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Yung eat or drink, yun yung basic, yung lahat ng ginagawa mo, dapat ipinagpapa sa Diyos mo. Hindi sinasabi ng Diyos na pag Kristiyano ka na, hindi ka na mag-tatrabaho, hindi ka na maghanap buhay, hindi ka na mangangarap, at hindi ka na, hindi mo nagugustuhin maging successful sa buhay, ay mali yun. Diba? Gusto ng Diyos yun. Huwag ka lang magpadala sa mga bagay na magiging success mo. Na yun na yung sinasamba mo, pera na yung sinasamba mo pag yumaman ka. Hindi dapat. Dapat Diyos pa din ang lahat. Because lahat ng yan ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Steward tayo. Tagapagngalaga lamang ng mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Matuto tayong gamitin yan sa tama. Yun lang ang nais ng Panginoon, di ba? Pagsunod yun eh. So, kung di natin yung gagawin, sabi nga, pagka may mga bagay kang ginagawa, o na mas higit sa Panginoon, idolatry na yan. Kaya dapat, alam mo yung posisyon mo, alam mo yung tinatayuan mo. Na dapat ang Diyos ang lahat. Put God first in everything that you do. Diyos muna. Diyos ang nasa unahan ng iyong pagtatrabaho. Diyos ang nasa unahan ng iyong pagninegosyo. Diyos ang nasa unahan ng iyong pag-aaral. Diyos ang nasa unahan ng iyong pagpapamilya. Lahat ng bagay na gagawin mo, put God first. And sabi pa dito, you are only here because God spoke you into existence. Kaya lang tayo nabubuhay sa mundong ito, hiningahan tayo ng Diyos. Siya ang naglikha sa atin. Kaya dapat lang, na siya lang din ang bigyan natin ng glory, ng honor, diba? At siya lang dapat ang sinusunod natin. And so confidently, embrace who you are and who you are not. So embrace natin yung kung sino tayo. Huwag natin kalabanin ng ating sarili. Huwag natin ito awayin. Nilikha tayo ng Diyos, kawangis tayo ng Diyos, at kung ano man yung ating mga kahinaan, ano mga shortcomings, ano man yung mga bagay na nagagawa natin hindi tama, huwag natin sisihin ang sarili natin. Diba? Tanggapin natin tayo, kung ano tayo sa pagkalikha ng Diyos. Ang importante lang, sumunod tayo sa Kanya. Because it's when we live fully surrendered to God that He does incredible things through us. Kapag isinuko natin ang lahat-lahat sa Panginoon, lahat, as in lahat, wala tayong ititira sa ating sarili. Negative emotions mo, problema mo, pagsubok mo, sakit karamdaman mo, trabaho mo, negosyo mo, pamilya mo, anak mo, asawa mo, kamag-anak mo, biyanan mo, manugang mo, kaibigan mo, kapitbahay mo, isuko mo lahat yan sa Diyos. Pag-aaral mo, isuko mo lahat yan sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya na meron siyang magagawa sa lahat ng aspeto ng buhay mo sapagkat walang ibang makakatulong sa iyo upang ikaw ay magtagumpay kundi ang Panginoon lamang. Wala pong iba. Kahit ikaw na pinakamatalino, pinakamagaling. Kahit ang mentor mo ang pinakamagaling. Walang hihigit sa galing at kapangyarihan ng ating Diyos. Dahil siya ang naglikha sa iyo at sa akin. Diba? Parang yun eh. Sa mga inventor ng mga cellphone, ng lahat ng bagay na yun. Diba? Sobra tayong na-amaze at galing nila. Meron nga lang libro na inilabas ang isang tao. Tapos pag nakita mo kung sino yung author nun, nagpapapirma ka eh. Diba? Yung libro niya, pinapipirmahan mo sa kanya. Ganon mo siya ginagalang. Ganon mo siya pinasasalamatan kasi ang ganda ng libro na to. Diba? Parang talagang binibigyan mo ng parangal yung taong gumawa ng isang bagay. How much more yung naglikha sa iyo at sa akin, hindi natin siya parangalan. Hindi natin siya pasalamatan. Diba? Kung pwede lang, Lord, pag nakita kita, pirmahan mo itong Bible ko. Diba? Ganun dapat natin siya ginagalang, niluluwalhati. Diba? Ang tao, hindi mo luluwalhatiin, pero ang Diyos, you will glorify Him because He deserves it. Kasi siya lahat eh. Siya ang naglikha sa iyo. Siya ang naglikha sa mundo. Siya ang naglikha ng lahat. Kahit sabihin mo pa may taong naglikha ng laptop, sino nagbigay ng katalinuhan sa taong yan para malikha niya yan? Diyos pa rin. Diba? Paano hindi ka you are in awe, diba? For His goodness, for His kindness, for His faithfulness.
Having a heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kasi ganun siya kamakapangyarihan. Sabi yan sa Matthew 24 verse 35. Gusto ko nabasa sa aking verse na nakadikit sa wall. Ganon kabuti ang ating Diyos, di ba? Kaya nga parangalan natin siya. Bigyan natin siya ng kapurihan. Huwag natin siyang yabangan, di ba? Baba natin ang pride natin. Sundin natin siya. Honor Him. Because He deserves it. Ganon kabuti ang ating Diyos. At kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, at ibinigay natin ang lahat-lahat sa Kanya, dahil bakit mo hindi ipagkakatiwala ang lahat-lahat? Eh, siya nga ang lahat-lahat eh. Diba? Wala ang lahat ng ito kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi dahil sa Diyos. So, surrender everything para makita natin ang kapangyarihan niya. Maramdaman natin ang presensya niya. Ma-encounter natin siya. At makita natin yung pagpapalang matagal niya nang ipinangako sa atin na hindi niya maibuhos-buhos kasi andun lagi yung katigasan ng ulo, pagsuway, kasalanan. Yung bang, parang ganito eh, ito na yung pagpapala, ibubuhos na, ready na si Lord, oh. Nakaganyan na yung pagpapala eh. Ibubuka na lang para ibuhos, eto ka. Panay pa yung pagdadoubt mo, dalawang isip. Pag-iba ng isip, iba ng direction. Wala, yung parang hindi ka nakafocus sa bliss, sa Diyos na magpapala sa'yo. Tingin ka ng tingin sa kanan, tingin ka ng tingin sa kaliwa, punta ka ng punta sa unahan, punta ng punta sa likod na hindi malaman kung saan. Kaya tuloy, gusto nang ibuhos ng Diyos, paano ibubuhos, hindi ka nakatapat? Diba? Paano mararamdaman yun? Focus. Focus on God alone. Nang sa ganun, pag nakapokus ka, sumusunod ka sa Kanya, ng direction nakatingin sa Kanya lang lahat, eto ka, hindi ka titigil, hindi ka alis dyan. Kaya naman, pag binuka ng Diyos ang pagpapala, wow, Lord! Salong-salo ko lahat. Thank you, Lord. Diba? You can feel His presence, His love, His goodness, His kindness, His faithfulness. Lahat dama mo. You will encounter His love, His presence. Why? Nanindigan ka eh. Hindi ka umalis. Kahit may problema, hindi ako alis dito, Lord. Dito lang ako. Hindi ako magbabago ng isip. Hindi ako babago-bago. Hindi ako alis. Dito lang ako. Hindi ako lalayo, Lord. I will listen. And I will obey. And I will continue to serve you, Lord. Yung pagpapala, patuloy bubuhos. Patuloy mong mararamdaman ang presensya niya. Diba? Eh kung alis ka ng alis, ibubuhos ba na yung Diyos? Hindi, sayang eh. Ibubuhos ko na lang yan doon sa taong tapat. Doon sa taong hindi bumibitaw. Kaya dyan ka lang. Huwag kang aalis para pagbuhos niya ulit, salo mo ulit. Diba? Sabi ko nga, Lord, thank you eh. Kasi may mga bagay siyang binibigay na hindi mo naman deserve. Pero binibigay. Napakabuti ng Panginoon. Kaya lang minsan hindi natin matanggap kasi hindi mo natatanggap yung pagpapala kasi pabago-bago ka ng isip. Nagdududa ka pa sa Diyos, sa Kanyang kakayahan. Bakit ka sa Kanya magdududa? Eh, hindi siya tao, Diyos siya. Anong hindi niya kayang gawin sa buhay mo? Kasi parang naiinip ka. Naiinip ka kasi ang tagal lang hindi gumagaling yung sakit ko, Ate Mabs. Bakit yung mga paa ko, mga kamay ko bilang strong, hindi ko pa magalaw? Huwag ka lang bibitaw. Surrender mo yan. Natatakot ka, isurrender mo yung takot mo. Nag-aalala ka kasi hindi ka pa gumagaling, isurrender mo yung pag-aalala mo. Diba? Surrender everything nga eh. Lahat. When you surrender everything to the Lord, yung pagpapala, at tumigil ka dyan sa tapat, sigurado ibubuhos sa'yo. Isang araw, gagaling ka. Magugulat ka. Naigagalaw mo na yung mga kamay mo, naigagalaw mo na yung mga paa mo. Because you surrender everything to the Lord. Biglang lumiwanag ang madilim mong buhay. Yung problema, kumaan. Kasi kahit di pa solve, pero ang bait mo, Panginoon, kasi alam kong the help is on the way. Diba? Just focus. Focus on God alone and surrender everything to Him so that you will experience the incredible things through us. Kasi pag hindi mo ginawa, hindi mo makikita ang resulta. Diba? Kasi minsan gusto natin subukan na mangyayari ba talaga yan?
Di mo naman ginagawa eh. Bakit di mo gawing magtiwala sa Diyos? Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Kung hindi ibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. Di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Yun eh. Di ba? He will direct your path. At nandyan ka lang. Yan yung path na gusto ng Lord. Tigil ka dyan. And lahat. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, anong hindi ibibigay ng Diyos sa'yo? When you seek Him, you will find Him. Diba? Seeking justice, loving kindness, and walking humbly, that is what God wants from us. That is what God wants from us. So in a world that's saturated with injustice, hatred, and arrogance, let's be people marked by these three things. Kahit ano pang meron sa paligid natin, dahil talaga namang ang mundong to, punong-puno ng hatred, punong-puno ng violence, punong-puno ng pride, injustices. Pero panghawakan natin yung tinuro ng Diyos sa atin ngayon. Diba? Anong tinuro ng Diyos sa atin ngayon? Do justice, live kindness, be humble, or walk humbly. Yung tatlong yun lang, panghawakan natin yun. Nang sa ganun di tayo maapektuhan ng mundong ito at tayo ay patuloy na makapaglilingkod sa Diyos dahil ganun kabuti ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming thank you, Lord. Napakabuti mo, O Diyos, sa buhay namin. Nawa, Panginoon, patuloy mong ipakita sa amin ang iyong pag-ibig. Nang sa ganun, lagi rin namin itong maibahagi sa iba, Lord. Hindi namin kayang magmahal ang kaaway, pero dahil nandiyan ka, Lord, kayang-kaya namin mahalin sila. Kayang-kaya namin magpatawad. Kayang-kaya namin magbigay, tumulong, magmahal. Salamat, O Diyos, dahil una kang nagmahal. Una mo kaming minahal, Panginoon. Maraming salamat for that. And Lord, continue to align my heart, Lord, in your will. With your will, Lord God. Kung ano yung kalooban mo, Panginoon, nawa, naka-align yung puso ko dito, isipan ko, Panginoon, nang sa ganun, di ako magkamali. Nang sa ganun, Panginoon, di ako maligaw. Thank you for everything, Lord God, and tulungan mo ko palagi na makapagdesisyon na maibalik ang nasa bawat desisyong gagawin ko, Lord, ang lahat ng ito'y pagbabalik ng glory and honor to you. Kasi, Lord, di naman talaga ang dapat. Lagi nawa naming maisip, Panginoon, na wala kaming magagawa apart from you. And we have limitations, Lord. Ikaw lang naman ang limitless God. At ikaw ay Diyos, kami hindi. Tao kami. Wala kaming kakayahan para makipag-compete sa iyo, Lord. Para pangunahan ka sa lahat ng mga bagay na aming gagawin. Kaya tumihingi kami ng kapatawaran, Lord, sa katigasan ng ulo namin, sa mga bagay na nagagawa namin hindi ka lugod-lugod sa iyo, sa pakikipag-compete namin sa iyo na para bang gusto namin pangunahan ka, gusto namin pakita mas magaling kami sa iyo. Sorry, Lord, sorry talaga. Wala kaming kayang gawin, Lord. Ikaw ang lahat-lahat. Ikaw ang buhay, katotohanan, lakas, at kagalingan namin, Panginoon, pag-asa namin. Wala kaming ipapantay sa galing mo kahit sino sa mundong ito, Panginoon. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na tunay na tumutulong at nagmamahal sa amin. Kaya naman, gusto namin gawalatiin ka, Lord. Gusto namin ibalik ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong pangalan. Ang lahat ng taong nanonood ngayon, Panginoon, pare-pareho kami. Kailangan ka namin. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Sa tuwing kami pinanghihinaan. At ikaw, Panginoon, lang ang makapagpapabago sa aming buhay. Wala kaming kayang gawin doon, Lord. May limitasyon kami. Pero ikaw, Lord, kaya mo i-transform ang buhay namin. Kaya mo kaming pagbaguhin. Ang kailangan lang namin, Panginoon, ipagharian mo kami sa aming mga buhay. Tulungan mo kami sa buong aming pamilya, Panginoon. Huwag mo kaming bibitawan, Lord. Samahan mo kami sa lahat ng lakarin ng aming buhay. At nawa, O Diyos, kami naman ay maging tapat din sa paglilingkod sa iyo, sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia. Nawa, O Diyos, maging totoo rin kami sa aming pagiging Kristiyano, na tunay nawa, ikaw ang siyang una sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw ang sentro ng buhay namin at ng aming pamilya, ng aming trabaho, ng aming negosyo, at ng aming mga pag-aaral kung kami mga estudyante. Maraming salamat, Lord, sa pag-ibig mo
at sa buhay na walang hanggan. Nawa, O Diyos, samahan mo kami, Lord. I-bless mo ang ating Mavs TV family, God Loves You Movement Ministry, and God First Christian Ministry. At ganoon din, Lord, ang GLU at ang EMCI na aming tinutulungan ngayon sa God Loves You Movement na magkaroon ng kaayusan at magkaroon po ng sistema. At nawa, O Diyos, ikaw ang manguna at ikaw po ang makita at maparangalan sa mga bagay na itong aming ginagawa, O Diyos. At nawa, matuto kami sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon. At magpakumbaba ng lahat ng bagay na ito. Ikaw ang may dahilan. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Thank you very much, Lord, for everything. Thank you for loving us. Thank you for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness, for your mercy, for your grace. We love you, Lord. Thank you for loving us always. Thank you. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Thank you, Lord. Nawa po ay natuto tayo, no? Talagang sobrang ganda ng message ng Lord ngayong umaga. Ako, natuto kayo, ako rin po. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you po sa lahat ng nanood ngayong umaga. Thank you, si Saruka Chan, Ate Edgy, thank you. Thank you po, Kuya Alan, Ate Marilyn Bautista, Ate Marisa Dumagan, Ate Marilyn Morados, thank you, Ate Lucy, thank you sa lahat-lahat ng makakapanood at nanonood dito ngayon. I hope that you like and share this video. Pakishare naman po ang video na ito kung sa tingin ninyo ay makakatulong ito sa mahal ninyo sa buhay, kaibigan, kakilala, sa mga groups na kinabibilangan ninyo. Dahil ito pong mensahe na ito ng Panginoon na hindi makakaabot sa iba kung hindi nyo ito ibabahagi. Pakishare po ninyo ang video na ito. Dahil ito pong video na ito ay mag-i-stay lamang. Lahat ng videos natin na live ay mag-i-stay lamang ng isang buwan sa Facebook at after 1 month, nadidelete na po ito. Kaya naman, habang nandyan pa ito, i-share na po ninyo sa inyong mga friends. Kaya po, itong mga videos natin na live ay ina-upload na rin natin sa ating YouTube channel, Ate Mavs TV, para nang sa ganun, mawala man ito dito, nandun pa rin siya sa YouTube. Na nawa, i-share po rin ninyo yung mga nandoon nating videos na live na hindi nyo na nakikita dito sa Facebook para marami po tayong matulungan. Magagamit din po ninyo ang mga videos na yon para pag may humihingi ng advice sa inyo, ay yung mga natutunan natin doon ay siyang maibabahagi din natin sa iba. Ito po ay dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil sa kanyang favor na hindi natin deserve pero binibigay niya. Ako po'y walang galing, wala pong alam, ang Panginoon pong nangungusap sa bawat devotion natin. Hindi po ako ito. Ang Panginoon po ang siyang nais nating parangalan at papurihan sa bawat sandali na tayo ay nagde-devotion. To God be all the glory. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nagpa-follow, paki-follow po ang ating pong Facebook page, Ate Mavs TV, God Loves You, Ate Mavs Digipreneur, at pa-subscribe po ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Kasi pag naka-follow po kayo, naka-subscribe, nino-notify po kayo nitong mga platform na ito. So God bless po. Continue po tayo na maging pagpapala sa iba. Huwag po tayong bibitiw sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos at patuloy na maglingkod at sumunod sa kanyang kalooban. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. And always remember, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. See you on Monday. Because tomorrow po is Sunday. Please don't forget to attend sa ating pong mga worship services. Saan mang simbahan kayo nagsisimba, mag-attend po kayo. Napakalaga po ng araw ng linggo para sa Panginoon. Yan po ay pagbabalik ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Maraming salamat po. God bless po muli sa inyong lahat. Bye.